Ang ATI po ay lead agency for extension and training ng Department of Agriculture. We make sure na may sapat na competency-based training programs for our farmer leaders, extension workers, ang ating mga learning site operators at mga extension service providers. Sila po kasi ang ating mga partners sa pagsasanay sa ating mga magsasaka at mangingisda. We make this possible sa tulong ng ating mga regional training centers across the country, ang International Training Center for Pig Husbandry, at ang ating mga dibisyon at units din dito sa Central Office. Kaagapay din natin sa pagsasanay ang mahigit 1,700 learning sites for agriculture and extension service provider, kasama na ang regional field offices, mga local government units, farmers, cooperatives and associations, at iba pang private and public institutions. Ang ATI bilang catalyst ng agriculture and fishery extension ay sumusuporta rin sa digitalization ng bansa, particularly sa agriculture. Naniniwala kami na sa pamamagitan nito, mas maraming oportunidad ang ating mga magsasaka at mangingisda para mapataas ang kanilang ani at kita at mapababa rin ang kanilang mga gastusin sa kanilang produksyon. Naniniwala rin ang Agricultural Training Institute sa papel ng mga kabataan bilang mga makabagong magsasaka, mangingisda at agri-entrepreneurs. In partnership with the private and public organizations, may mga programa rin tayo para sa educational assistance at scholarships. May internship programs din sa loob at labas ng bansa. May mga offer din ang Agricultural Training Institute na grants para sa mga extension workers, and we are pushing for the accreditation in terms of granting continuing professional development ng ating mga agricultural extension workers or CPD points with the Professional Regulatory Commission. As ATI geared towards a competitive and prosperous agriculture and fishery sector, we continue our thrust on innovation and collaboration para maging mas maunlad ang ating mga magsasaka at mangingisda. Pinagtibay ng Agricultural Training Institute, Regional Training Center 2 ang kakayahan ng mga agricultural extension workers at farmer leaders sa pagbuo ng pagpapatupad ng mga programang pang-agrikultura sa pamamagitan ng pagsasagawa ng 2 batch ng training on fundamentals of policy, planning, monitoring and evaluation na ginanap sa ATI RTC2 Malasan, San Mateo, Isabela noong May 12 to 15, 2026 para sa unang batch at May 19 to 22, 2026 sa huli namang batch. Sa unang batch, lumahok ang 25 AEWs na nagsisilbing rural-based organizations, coordinators at alternate coordinators mula sa iba't ibang lokal ng pamahalaan sa rehiyon. Samantala, sa ikalawang batch ay dumalo ang 25 AEWs at isang farmer leader na nagpahayag ng interes na makibahagi dahil sa kahalagahan ng pagsasanay sa kanyang kasalukuyang tungkulin sa kanilang kooperatiba. Samantala, sa ikalawang batch ay dinaluhan ng mga AEW na nagtapos ng Basic Agricultural Extension Course o BAEC upang higit na mapaunlad ang kanilang kaalaman sa mga prinsipyo, konsepto, terminolohiya, pamamaraan at mga kasangkapan sa policy, planning, monitoring and evaluation para sa agriculture and fishery extension. Binigyang diin naman ni Dr. Clarice Maria Galasca, Center Director ng ATI RTC2 na mahalaga ang gagapan ng role ng mga extension worker para mas mabigyan ng magandang serbisyo ang mga farmers. Sa unang batch, dinalakay ni Ms. Joanne May Z. Bareno, Training Specialist 2, ang mga pangunahing konsepto at terminolohiya ng PPME, kabilang ang proseso ng paggawa ng polisiya, program at project development cycle, at ang kalagahan ng monitoring and evaluation. Samantala, sa ikalawang batch, pinalawak naman ni Engineer Beverly S. Orpilla, Media Production Specialist 2 at Project Officer, ang diskusyon sa pamamagitan ng pagtalakay sa mga karaniwang monitoring and evaluation methodologies at framework. Sa pagbubukas ng pagsasanay, dinalakay ni Ms. Francine
Francisca Ciuro, Media Production Specialist 2, ang kalagayan ng Agriculture and Fisheries Extension. Kabilang ang kahalagahan nito sa pagpapaunlad ng sektor ng agrikultura at pangisdaan. Gayon din ang mga hamon at oportunidad na kinakaharap ng Extension Services. Tinalakay naman ni Mr. Aldrin E. Abarca, Information Officer 2 at Engineer Johnson S. Lamig, Agriculturist 2 sa magkahiwalay na batch ng iba't ibang PPMA tools at methodologies gaya ng policy instruments, problem 3, objective 3, decision matrix at stakeholder mapping. Binigyang diin din nila ang mahalagang papel ng mga stakeholder sa policy formulation, planning process, monitoring at evaluation. Bilang bahagi ng experiential learning approach ng pagsasanay, nagsagawa ng mga workshop kung saan binuo ng mga kalahok ang kanilang mga concept notes batay sa mga natutunang kasangkapan at metodolohiya. Sa unang batch, nahati ang mga kalahok sa 5 grupo na nakatuon sa 4-H Club at Rural Improvement Club o RIC. 2 grupo ang nakatuon sa 4-H Club, 2 grupo sa RIC at 1 grupo ang tumalakay sa parehong organisasyon. Sa ikalawang batch naman, nahati ang mga kalahok sa 4 na grupo na nakatuon sa rice, corn, high-value crops at livestock sectors. Mula sa pagtukoy ng mga suliranin, pagbuo ng problem 3 at objective 3, paggamit ng decision matrix at pagsusuri ng policy instruments hanggang sa stakeholder analysis at mapping. Matagumpay na nakabuo ang bawat grupo ng kanilang concept notes para sa mga posibleng intervention sa agriculture and fishery extension. Bago ang final na presentasyon ng mga output, sumailalim ang mga ito sa masusing pagsusuri ng mga opisyal ng ATI RTC2. Sa unang batch, pinangunahan ni na Dr. Clarice Marayag Alaska, Center Director at Ms. Mayflor R. Macmac, Planning Officer 2, ang pagrepaso sa mga Problem 3 at concept notes ng mga kalahok. Sa ikalawang batch naman, nagbigay ng mga rekomendasyon si Mr. Jim V. Salvador, Chief ng Career Development and Management Section at Training Specialist 3, upang higit na mapabuti ang mga output ng bawat grupo. Nagsilbi namang panelist sa presentasyon ng mga concept notes sa ikalawang batch sina Mr. Vladimir B. Kaligiran, OIC Assistant Center Director at Chief ng Information Services Section, Ms. Francisca Ciuro at iba pang mga resource persons. Ayon sa mga kalahok, naiba ang pagsasanay sa karaniwang technology trainings dahil sa mas malalim, sistematiko at practical nitong pamamaraan ng pagkatuto. Ibinahagi ni Ernesto Guzman Jr., AEW mula sa LGU de Villacan, Isabela, na higit niyang nauunawaan ng ugnay ng planning, project management, monitoring at evaluation sa matagumpay na pagpapatupad ng mga programa. Samantala, sinabi naman ni Rhea Duldulao ng LGU Baggao, Cagayan na malaking tulong ang pagsasanay lalo na sa mga baguhan sa extension work. Patuloy naman na pinalakas ng ATI RTC2 ang kakayahan ng mga agricultural extension workers upang makapagplano at makapagpatupad ng mga programang nakabatay sa datos, pangangailangan ng sektor at pangmatagalang kaunlaran ng mga komunidad sa kanayunan. Para sa Balitang ATI 2, Roy Benson Balyedo, Balitang Agri. Nagsagawa ng consultation meeting ang Agricultural Training Institute Regional Training Center 2 sa mga Agri-Fishery Extension Partners noong Mayo 26, 2026 sa ATI RTC 2, Malasin, San Mateo, Isabela. Layunin ng aktibidad na higit pang mapalakas ang kolaborasyon at pakikipag-ugnayan sa iba't ibang katuwang ng ahensya upang makakuha ng impormasyon na magiging batayan sa mas epektibong pagpaplano, pagbuo ng program at paghahanda ng panukalang budget para sa FY 2028. ng mga kinatawan mula sa national government agencies, state universities and colleges, local government units, government-owned and controlled corporations, at rural-based organizations. Naging mahalagang plataforma ang pagpupulong upang maisulong ang multi-sectoral collaboration sa pagpaplano at pagpapaunlad ng sektor ng agrikultura at pangisdaan sa rehiyon. Sa nasabing pagpupulong, ibinahagi ng bawat ahensya ang kani-kanilang mga programa at inisyatiba at mga hamon sa pagpapatupad ng mga ito. Tinalakay din ang posibilidad para sa mas pinalakas na convergence at complementation ng mga programa upang maiwasan ang duplication ng mga aktibidad at mapahusay ang paggamit ng limitadong resources ng pamahalaan. Bukod dito, nagkaroon din ng palitan ng datos at impormasyon na makakatulong sa pagtukoy ng mga prioridad at intervention at mas angkop na resource allocation para sa mga susunod na taon. Sa pamamagitan ng sama-samang pagkilos at matibay na partnership, inaasahang mas magiging epektibo at makabuluhan ang mga susunod na programa at inisyatiba
inisyatiba para sa patuloy na pag-unlad ng agrikultura sa lambak ng Cagayan. Para sa Balitang ATI DOS, ako si Divine Udaondo, Balitang Agri. Sa layuning mapalakas ang ligtas at responsableng paggamit ng agricultural inputs sa mga malalayo na komunidad, matagumpay na isinagawa ng Agricultural Training Institute Regional Training Center 2, katuwang ang Fertilizer and Pesticide Authority, ang final batch ng Training on Fertilizer and Pesticide Handling and Management for Farmer Leaders noong May 20 to 22, 2026 sa Centro 2, Calayan Island, Cagayan. Dinaluhan ang 3 araw na pagsasanay ng 30 magsasaka at 6 na agricultural extension workers mula sa iba't ibang barangay sa nasabing isla. Layunin ng aktibidad na palawakin ang kaalaman ng mga kalahok hinggil sa tamang paggamit, paghawak at pamamahala ng pataba at pestisidyo upang maiwasan ang panganib sa kalusugan, kapaligiran at produksyon ng pananim. Kilala ang Calayan Island bilang isa sa mga geographically isolated areas sa Region 2 na tinatayang 7 oras ang biyahe sa bangka mula sa mainland Cagayan. Dahil dito, limitado ang pagkakataon ng mga magsasaka at extension workers na makadalo sa mga technical na pagsasanay at capacity building activities. Kaya naman ang ATI RTC2, katuwang ang mga ahensya ng gobyerno at lokal na pamahalaan ay gumagawa ng pamamaraan upang mailapit sa mga isla at malalayong komunidad ang mga programang nakatuon sa makabagong kaalaman sa agrikultura, lalo na sa panahon ng tumitinding hamon sa produksyon at pagbabago ng klima. Tinalakay sa pagsasanay ang mahalagang paksa kabilang ang mandato at regulatory functions ng FPA, tamang pagrerehistro ng pataba at pestisidyo, paggamit ng biorational pesticides, wastong application techniques, pesticides resistance management, emergency and safety procedures at good agricultural practices o GAP sa produksyon ng palay. Napapanahon din ang aktibidad dahil sa patuloy na pagdami ng kaso ng brown plant hopper infestation sa isla, isang pangunahing peste na nakapipinsala sa produksyon ng palay. Ibinahagi rin ng mga magsasaka na patuloy nilang kinakaharap ang iba pang suliranin tulad ng golden apple snail, weeds, rice blast at tungro disease. Dahil dito, madalas na nagiging pangunahing tugon ng ilang magsasaka ang labis na paggamit ng pestisidyo. Sa pamamagitan ng pagsasanay, binigyang diin ng mga eksperto ang kahalagahan ng tamang pagbasa ng label, pag-alam sa mode of action ng mga pestisidyo, pagkilala sa counterfeit products at wastong disposal ng chemical waste upang maiwasan ang panganib sa tao at kalikasan. Ayon kay Mr. Lino P. Liopis ng Magsidal West Farmers Association, mahalagang maisabuhay ng mga magsasaka ang kanilang mga natutunan sa susunod na cropping season. Nagpayag din ng pasasalamat si Ms. Rosario T. Torado na anyay malaking tulong ang training upang mas maintindihan ng mga magsasaka ang panganib at wastong paggamit ng pesticides. Samantala, nagpahayag naman ang mga kalahok ng hangaring maipasa sa kapwa magsasaka ang kanilang mga bagong kaalaman, habang umaasa rin sa mas marami pang pagsasanay sa livestock production, particular sa swine at cattle raising, bilang bahagi ng pagpapalakas ng diversified at climate-resilient farming systems sa Calayan Island. Para sa Balitang ATI DOS, Lowell Agustin Cabie, Balitang Agri. bilang bahagi ng patuloy na pagsusulong ng pamahalaan sa seguridad sa pagkain at pagpapalawak ng kabuhayan, nagsagawa ang Agricultural Training Institute Regional Training Center 2 at katuwang ang Department of Agriculture Regional Field Office 2 ng seminar on chicken layer management para sa 25 beneficiaryo ng livelihood opportunities and variable enterprise for agricultural communities chicken layer projects sa multipurpose hall ng Itbayat, Batanes noong May 26, 2026.
Ang LOVE project ay isang inisyatiba ng DARFO2 na naglalayong magbigay ng mga layered chicken modules sa mga napiling benepisyaryo upang magkaroon sila ng karagdagang magkukunan ng kita habang nakakatulong sa pagpapalakas ng lokal na produksyon ng itlog at pagkain sa kanilang mga komunidad. Bilang capacity builder ng Department of Agriculture, isinagawa ng ATI ang isang araw na seminar upang ihanda ang mga benepisyaryo sa wastong pamamahala ng kanilang mga magiging layer enterprise. Sa pamamagitan ng pagsasanay, nabigyan ang mga kalahok ng mahalagang kaalaman at kasanayan hingil sa iba't ibang aspekto ng chicken layer production. Kabilang sa mga tinalakay ang tamang pagpapakain, wastong pabahay, pangangalaga sa kalusugan ng mga manok at iba pang pamamaraan upang mapanatili ang mataas na produksyon at matiyak ang matagumpay na pagtatakbo ng kanilang mga poultry enterprise. Pinangunahan ang aktibidad ni Dr. Ivy Soriano ng DA Batanes Experimental Station sa pagkikipagtulungan ng Municipal Agricultural Office na kinatawan ni Ms. Russell Lourdes M. Alcazar. Naging tagapagsalita naman si Mr. Alexis John Sojo ng DABES na naging bahagi ng technical na kaalaman at praktikal na pamamaraan sa mahusay na pamamala ng layer chicken. Samantala, bilang pagpapatuloy ng suporta sa implementation ng LOVE project sa buong Region 2, nakatadaring magsagawa ang ATI-RTC ng 4 pang batch ng seminar on chicken layer management sa natitirang 4 na lalawigan ng rehiyon sa susunod na buwan ng Hulyo at Agosto. Layunin nitong magbigyan ng sapat na kaalaman at pagkahanda ang iba pang mga benepisyaryo upang matiyak at matagumpay ang mga sustenibleng pagtutupad ng proyekto. Sa pamamagitan ng pagtuloy at pagkikipagtulungan ng iba't ibang ahensya at ng walang humpay na pagsisikap at pagpapalakas ng kakayahan ng mga magsasaka at benepisyaryo, nananatiling katuwang ng Department of Agriculture at ATI sa pagbubuo ng matatag, produktibo at masaganang agrikultura. Para sa Balitang ATI DOS, ako si Lander John Dilanot, Balitang Agri. Nagsagawa ang Agricultural Training Institute Regional Training Center 2 at ang Department of Agriculture Regional Field Office No. 2 Organic Agriculture Program ng 3 araw na Participatory Guarantee System or PGS Coaching and Mentoring para sa mga miyembro ng Soil Regenerative Advocates of Cagayan Participatory Guarantee System Incorporated or STRAC PGSI noong May 27 to 29 sa Lalo Multipurpose Center, Lalo, Cagayan. Dinaluhan ito ng 16 na miyembro ng STRAC PGSI ang nasabing pagsasanay na naglalayong ihanda ang samahan para sa kanilang aplikasyon bilang isang Organic Certifying Body o OCB. Isang mahalagang pagkilala na magbibigay kakayahan sa organisasyon na magsagawa ng certification ng mga organic producer alinsunod sa pambansang pamantayan. Sa ilalim ng Organic Agriculture Act of 2010 na inamyendahan ng Republic Act No. 11511 noong taong 2020, kinikilala ang Participatory Guarantee System or PGS bilang isang mahalagang mekanismo upang mapalawak ang akses ng mga maliliit na magsasaka sa organic certification. Sa pamamagitan nito, mas napapalakas ang tiwala ng mga mamimili habang nabibigyan ng mas magandang oportunidad sa merkado ang mga organic products at producers. Bilang bahagi pa rin ng coaching at mentoring, nagbigay ng masusing technical na gabay ang Regional Pre-Assessment Team o RPAT sa mga kalahok hinggil sa farm operations, record keeping, documentation systems at iba pang accreditation requirements. Tinalakay rin ang mga kinakailangang paghahanda para sa office audit at witness audit bilang bahagi pa rin ng proseso ng nasabing accreditation. Upang higit naman na matiyak ang kahandaan ng organisasyon, nagsagawa rin ang RPAT ng pre-inspection sa 2 farm sites sa Lalo, Cagayan na nakatakdang sumailalim sa witness audit. Sinuri ang grupo ang kasalukuyang kalagayan ng mga sakahan at nagbigay ng mga rekomendasyon upang higit na mapaigting ang pagsunod sa mga pamantayang itinakda ng Bureau of Agriculture and Fisheries Standards or BAPS. Ayon naman kay Ginang Josephine A. Acevedo, ang municipal agriculturist ng nasabing bayan, malaking bagay di umano ang patuloy na pagtutulungan ng iba't ibang ahensya at stakeholders upang may sakatuparan ang layuning maging ganap na organic certifying body ang STRAC PGSI. Para naman sa mga kalahok, higit pa sa isang pagsasanay ang isinagawang coaching at mentoring. Ito rin ay naging pagkakataon di umano upang mapalalim ang kanilang kaalaman sa mga pamantayan at proseso na kinakailangan upang mapanatiling integridad ng organic certification system sa lambak ng Cagayan. Ayon naman kay Joseph M. Lapitan, miyembro ng STRAC PGSI, napakalaga di umano ang tuloy-tuloy na suporta ng
ATI at ng Regional Pre-Assessment Team sa paghubog ng kanilang organisasyon. Ibinahagi rin ni Eric Glenn A. Florendo, PGS member, na naging napapanahon at mahalagang pagsasanay para sa mga organisasyong nagsusulong ng organic at regenerative agriculture. Samantala, nagpahayag ng kumpiyansa ang mga kalahok na mas handa na ngayon ang kanilang organisasyon sa mga susunod na yugto ng accreditation process. Higit sa lahat, inasahan nilang magiging daan ito upang higit pang mapalawak ang produksyon ng ligtas, masustansya at environment-friendly na pagkain habang pinatitibay ang kabuhayan ng mga organic farmers sa lambak ng Cagayan. Sa patuloy na paglago ng demand para sa organic products sa bansa, ang mga inisyatibang tulad nito ay hindi lamang nagbubukas ng bagong oportunidad para sa mga magsasaka, kundi nagsisilbi ring mahalagang hakbang ito tungo sa isang matatag na sistema ng agrikultura para sa mga susunod na henerasyon. Para sa Balitang ATI Dos, ako si JR Batad, Balitang Agri. Kaalaman sa pagsasaka at pangingisda, programa at serbisyo ng Agricultural Training Institute, mga libreng pagsasanay, pagbibigay ng mga babasahin tungkol sa mga impormasyong pangkabuhayan pang-agrikultura, pag-aaral sa pamamagitan ng internet, serbisyong suporta para sa mga magsasaka, mga ina ng tahanan at mga kabataan. Yan ay ibabahagi sa inyo sa ating programang Ugnayang ATI. Ugnayang ATI, makinig at makibahagi sa programang Ugnayang ATI. May isang naragsak nga aldaw kay ATI. Kayo po ay nakikinig sa programang Ugnayang ATI. Nahatid sa inyo ng Agricultural Training Institute Regional Training Center 2, ang capacity builder, knowledge bank at catalyst sa ilalim ng Department of Agriculture. Kami po ang inyong makakasama ngayong araw na ito. Ako po si Jolina Sanchez. Ano naman si JR Batad na handang magatid ng makabuluhang talakayan at inspirasyon. Yes, at binabati na rin po natin lahat po ng ating pong mga magsasaka at mangingisda at mga kababaihan at kabataan sa agrikultura at mga extension workers po na palaging sumusubaybay at nakikinig po dito sa ating programa. Kaya kablawan tayo matanda, iti partner tayong agency kang ranaan ito Agriculture Regional Field Office number 2. Iti pamumuno po ni Regional Executive Director Rosemary Giacchino, manaimbag nga aldaw mo, ma'am. Yes, at syempre pinasasalamatan at binibigyang pagbati na rin po natin ang ating pong mga katuwang na ahensya mula dyan sa mga state universities and colleges, ang ating pong mga provincial at municipal and city agriculture offices, ang ating pong mga partners from the NGOs at iba pa pong mga ahensya. Okay, at saludo din po kami sa mga LSA cooperator po natin, magsasakasyantista practitioners, local farmer technicians. Kayo talaga po ang tunay na bayani ng ating bansa. Yes, at syempre tayo nga po ay napapanood at napapakinggan po sa ating po mga partner radio station. Tayo po ay live ngayon dito po sa ating programa, dito sa ating Facebook page ang ATI Region 2. Ganoon na rin po sa DA Region 2, sa kanila pong Facebook page. At kasabay rin po tayong napapakinggan sa mga partner radio stations po natin, kagaya nga po ng DZTA Radio Pangkaunlaran, DWQP Love Quirino Radio at DCTS Santa Teresita Cagayan, Radyo Santa Ana po dyan sa Cagayan, DWRL Lalo Cagayan at DWCJ 98.1 FM, Radyo Bayanian po ng RIA Region 2 dyan po sa may Peña Blanca, Cagayan. Kablawan tayo partner, dagiti kadwa tayo, ka-office mate tayo dito yung ATI Region 2. Idadawluan na po ni Center Director Dr. Clarice Marayag, Alaska. Magandang araw po sa inyong lahat. And of course, last week nga po ay nakasama po natin si Sir Richard Alivania, ang Municipal Agriculturist po ng Bayan ng Santa Ana, Cagayan. At kanyang naibahagi ang kanyang tungkulin, naging mga programa at ang kanyang mga achievement, lalo na po bilang isa siya sa regional winner ng Gawad Saka Outstanding Extension Manager. Yes, ngayong linggo naman po ay atin na rin pong makakapanayam via phone call
ang ating naman pong regional winner sa Gawad Saka for Outstanding Agricultural Extension Worker mula po dyan sa DALGU, Cagayan City, si Dr. Dulce de la Cruz. Ayan, kaya naman po, kayo po ay tumutok dahil mamaya po ay mapapakinggan po natin ang yung mga programa naman po ng lungsod ng Cagayan at maging yung mga ginawa po or ginagampanan na trabaho, responsibilidad ni Dr. Dulce de la Cruz kung bakit siya ay ginawa na bilang Regional Agricultural Extension Workers dito po sa Lambak ng Cagayan. Okay, kaya naman sa ating po mga tagapaginig, manatili po kayong umantabay. Kami po ay magbabalik dito lamang po sa ating programang Ugnayang ATI. Ang kakayahan, angkop at bagong teknolohiya. Ang sustansya'y kailangan ng palay sa paglaki. Ngunit paano makakabit? Pinakamataas na ari. Kung presyo ng patabay mataas sa merkado. Gusto mo bang makatipid sa abono ng hindi napapabayaan ng palay mo? Mag-abonong swak ka. Pumili ng combo ng organiko at inorganikong pataba na ayon sa target na ani at budget mo. Magandang ani na, makakatipid ka pa. Para sa mas detalyadong gabay sa pag-aabono, subukan din ang leaf color chart, -1 element technique, o Rice Crop Manager Advisory Service. I-download ang mga ito sa cellphone mo upang malaman ang tamang dami, uri at syempo ng pag-aabono. Subukan ng abonong swak. Swak sa budget, swak sa palay. Para sa karagdagang impormasyon, mag-text o tumawag sa Philrice Tech Center 0917-111-7423. Mga ka-agri, nabalitaan nyo na ba ang pinakahuling babala? Kamakailan ay naglabas na ng El Nino Alert ang DOST Pag-asa. Ayon sa report, may 70% na posibilidad na tumaas ito mula Abril hanggang Hunyo. At ang mas matindi, 80% ang tsansa na magpatuloy ang init hanggang unang bahagi ng 2027. Mula Mayo hanggang Oktubre, asahan natin ang mas tuyo at mas mainit na panahon at mas mababa sa normal na dami ng ulan. Ano ang ibig sabihin nito sa agri-sector? Una, kakapusin ng tubig sa irigasyon. Magkakaroon ng heat stress ang mga pananim tulad ng mais, palay at high-value crops. Asahan din ang pagdami ng peste at peligro sa kalusugan ng mga alagang hayop. Pero don't panic, may magagawa tayo. Narito ang mga paalala sa ilalim ng Adapting Philippine Agriculture to Climate Change o APA project. Una, ayusin ang kalendaryo ng pagtatanim ngayong Mayo hanggang Hulyo gamit ang mga short duration o maikling pananim na matatag sa tagtuyot. Pangalawa, magtipid at mag-imbak ng tubig gamit ang mga water impounding systems o solar pumps. Pangatlo, tiyakin ang ventilasyon at sapat na tubig sa mga livestock houses para iwas heat stroke. At pang-apat, kumuha na agad ng crop at livestock insurance. Para sa mga regular na updates, makipag-ugnayan sa inyong local na LGU, DARFO at Cagayan Valley DRRMO. I-scan din ang QR code na ito para sa iba pang detalye. Laging tandaan, ang handang magsasaka, ligtas sa anumang banta ng klima. Agyaman! At kami po ay muling nagbabalik dito pa rin sa ating programang Ugnayang ATI. Kami pa rin po ang inyong nakasama. Ako po si JR Batan. At ako naman po si Jolina Sanchez. At makakasama po natin si Dr. Dulce de la Cruz, ang Agricultural Extension Worker po dyan sa City Agriculture Office ng Cagayan City. Magandang araw po sa inyo, Doc, at ang inyo pong pagbate. Magandang araw po sa ating lahat po at lalong-lalo na po sa mga taga-subaybay po ng programa ng ATI. Okay. So, Doc, kumusta po kayo? At tawag dito, talagang etong nga pong naging journey po ninyo through sa Gawad Saka Regional Outstanding EEW. Kumusta po ang nararamdaman nyo ngayon, Doc? So far, okay naman po, Tits, at marami po tayong pinagkakaabalahan na trabaho sa
sa ngayon po, lalong-lalo na po ngayon, distribution po ng ating mga inputs na galing po sa ating national government. Okay. So, Doc, marami pong nakikinig sa ating ngayong programa. No? Maraming salamat po sa pag-inyaya ng aming pong imbitasyon para sa ating interview ngayong araw na to. Maaari niyo po bang ipakilala pong inyong sarili at ang inyong tungkulin po bilang extension worker ng LGU Cauayan City, Doc? Okay po, muli magandang araw po sa ating lahat. Ako po si Dulce de la Cruz. Isa po akong agricultural extension worker dito po sa lungsod ng Cauayan City. Yun po. Okay. Okay, ma'am. Yun po, alam ko po na busy-busy po kayo, dahil medyo hectic din yung ating scheduling ng ating ugnayang ATI, ma'am. Pero po, ano po yung naging inspirasyon po ninyo upang pumasok po sa larangan ng extension work at serbisyo po sa agrikultura? Ang aking inspirasyon po, siyempre, ang aking mga magulang, dahil po sila po ang pinanggalingan natin at siyempre, pangalawa po, nature po natin talaga ang makihalubilo po sa mga magsasaka. So we try our best talaga na tumulong sa kanila para naman mapaunlad at mapataas ang kanilang ani at kita. Okay. So with that, Doc Dulce, ilang years na po kayo as agricultural extension worker po ng city, Cauayan City? Mga pan na po ako, 19 years in service. Wow. 19 years. Ang tagal na po. Mag-golden na po kayo. Malapit na. Opo. Oo. Okay po. So, tawag dito, talagang etong Cauayan City ay isa po, pangalawa sa pinakamaluwang na tawag dito, na city dito po, syudad dito po sa Isabela, no? So, tawag dito, ano po yung mga pangunahing programa po or serbisyo naman po or achievements ng inyong naipatubad para sa ating pong mga magsasaka at mangingisda po sa Cauayan City, Doc? Ang mga pangunahing programa po na aming pinapatubad sa ngayon ay siyempre ito pong pamamahagi po natin ng mga libreng binhi, abono at mga gulay kagaya ng seeds at seedlings, libreng mga tilapia fingerlings at siyempre nagkakandak po tayo ng livelihood training na nanggagaling po mismo sa LGU, sa Department of Agriculture and Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Yun pa yung mga programa po natin ngayon na pinapatupad po. Okay, Doc, so sa lahat po ng ginagawa nyo, kumusta naman po yung inyong mushroom center dyan sa syudad po ng Cauayan, ma'am? So far ngayon po, marami na po tayong natulungan, marami na rin po tayong nakandak na trainings, kumbaga region-wide, province-wide na po tayo kasi mga adjacent town pumupunta rin po dito na humihingi po ng technical assistance regarding po sa mushroom production po natin. Okay ba? So sa lahat po nung mga programa po ninyo, Doc, yung achievements po ninyo, ano po yung pinakamalaking hamon po ng pagiging isang extension worker at paano po ninyo ito nalampasan? Okay. Isa po sa pinakamalaking hamon po na ating naranasan bilang extension worker po ay ang paghikayat sa mga magsasaka na tanggapin at gamitin ang mga makabagong teknolohiya sa pagsasaka. Ito po ay malalampasan po natin sa patuloy po na pakikipag-ugnayan po sa kanila, pagsasagawa ng mga demonstration activities at pagpapakita ng mga tagumpay na resulta mula po sa mga magsasaka na nakikinabang na rin sa mga teknolohiyang ito. At sa pamamagitan po ng pagtitiyaga at pagbibigay ng tamang informasyon, unti-unti po natin silang matutulungan ay nakikita ang kahalagaan ng pagbabagong pamamaraan ng pagsasaka. Okay. So talagang ito pong ating kwan nito kasi na
interview din po natin si Sir Richard Alibanya, ang ating pong 2026 regional winner for Outstanding Agriculture Manager. At talagang ito po yung problema ng ating mga magsasaka, yung pagtanggap dun sa bagong teknolohiya. So paano po yung ginagawa nyo para kung sakali ay talagang i-grasp or tanggapin po nila itong teknolohiya? May mga trainings din po ba may kayong mga strategy, may mga strategy, maraan po ninyo, Doc. Ang ginagawa po namin sa ngayon po ay masugid po kaming ini-encourage po sila para sa tanggapin nilang mabuti ang mga makabagong teknolohiya para naman sa ganun ay kahit paano makatulong po tayo sa kanila na mapataas man lang ang kanilang produksyon sa pagsasaka at umunlad ang kanilang kabuhayan. Yun po yung mga mga strategy namin na ginagawa. Okay. Pangalawa po, masusing yung constant monitoring po sa kanila para sa ganun ay tuloy-tuloy yung informasyon na ating ipinapatupad para malaman po nila doon sa kasulok-sulukan ng barangay dito po sa lungsod ng Kawayan. Oo, kasi may 65 barangays ang Kawayan City, Doc. Maisingit ko lang, Doc, since nababanggit ng ating partner, si Ma'am Julina, dyan, na 65 barangays nga ito. Kumusta naman po yung monitoring ninyo? Binabanggit nyo po kanina, closely monitoring po dun sa mga farmer. Hindi po ba kayo nagkukulang ng mga tauhan dyan sa City Agriculture Office po para masubaybayan yung 65? At alam din po natin na minsan medyo malayo din yung ibang barangay ng Kawayan City, lalo na dyan sa Forest Region, Doc. Yes po, ang ginagawa po naming technique ay gumagawa po kami ng team para sa ganun ay yung pag-monitor namin sabay kami para sa ganun yung din po pagkatapos ng deployment ng team madaling matapos po yung activities namin. Say for instance, yung activity namin is distribution of seeds. We divide our team into 4 so that lahat ng activity matapos namin for that week. Yun po yung mga technique na ginagawa namin dito po sa opisina po namin. Okay, Doc, nabalitaan din po namin may balak ang ating gobyerno or pamahalaan lokal po ng siyudad ng Kawayan na ililipat po yung mushroom center po natin para mas mapalapit po doon sa mga forest area po natin. Kumusta na po ito, Doc? Kumusta po yung development? Yes po. Nasabi na rin po sa amin po yan na ililipat po sa somewhere in Barangay San Luis. Na kung saan malapit nga talaga doon sa forest region. Pero inaabangan po namin yon para maka-ready naman po tayo kung ano po yung mga gagawin natin po na bilang taga dito, focal person po ng mushroom center po. Okay. So, speaking of mushroom po, Doc, may mga produkto na rin po ba kayo, mga value-added products po na mushroom? O kaya ano po yung mga products pa po ninyo na binibenta out of mushroom, Doc? Unang-una po, ang binibenta natin, siyempre yung flowers niya. Yun naman talaga po ang mabenta. At tapos pangalawa po, yung mga pumupunta kasi dito dahil dun sa technology, very laborious po kasi ang mushroom production. Ang ginagawa na lang nila po, bumibili na lang po sila ng mushroom fruiting bag. Para sa ganon, yung trabaho nila ma-lessen po. Yun yung namin na igay po sa kanila kasi talagang alam mo naman Tits, yung mushroom production matrabaho po talaga. Yes. Kung gusto po nating makakuha agad ng cash crop, ayun talaga ang gagawin natin, bibili na lang po. Yun po. Tapos gumagawa din po tayo ng dry powder and ano po yung mga activities po. Okay. May mushroom din po ba kayo? Mushroom chicharon, Doc? Yung mga iba pang mga meron po. Snacks. Okay. At least meron tayong mga produkto. Ano pa po yung mga product po ninyo dyan sa Kawayan City, Doc, na talagang tinatangkilik po ng ating pong mga or na hinawakan ng ating City Agriculture Office? May mga other entities na MSE
pag-display din. Yung cornic, yung Big Brother cornic, at saka yung chicharon, mushroom chicharon, marami chips, product po ng rice ito ng kawayan, ano pa, natin dito. Marami po tits, naka-display po kasi doon, nogat tits ang marami po sa amin. Okay. Dito sa lungsod ng Kawayan. Okay, in partnership na rin po sa mga organizations mga RDO po ninyo natin. dyan, ano? At least meron pong mga products ang Kawayan City na pinagmamalaki. Okay? When it comes naman po sa tulong po na naibigay po sa inyo ng Agricultural Training Institute Regional Training Center to ma'am para mapaunlad po ang kaalaman at kakayahan po bilang extension worker, ano po ito? Ano po yung mga ito, Doc? Alam po natin na ang Agricultural Training Institute, ito po ang training ground ng mga extension worker. Ito po ang bukod tanging ang ahensya na nagbibigay ng training para sa mga extension worker para naman sa ganon yung mga wisdom, knowledge na natutunan natin sa institution na ito ay ma-impart natin or ma-share natin sa mga magsasaka dito po sa lungsod ng Kawayan. Yun po, yung mga bagong technology na natutunan namin dyan ay nai-share po namin sa mga magsasaka dito po sa aming bayan. Okay, Doc. May singit ko lang din, Doc. Kumusta po ang inyong fit center? Yes po, very active po ang fit center natin. Marami pong kumuha ng mga leaflets. Doon nga sa pitch group natin sa GC natin, pagka mayroon kaming activities, sinishare po namin doon sa GC natin. Madami po. Okay. How about yung mga fits kiosk niyo din po, Doc, sa mga barangays? Yes po, iniikutan po natin sila kasi we have 5 barangay pits dito sa lungsod ng Kawayan. So very active po ang mga yon na gumagawa ng mga activities din nila at bilang pits barangay kiosk, kung ano po yung activities namin, ganoon din po yung ginagawa nila doon sa kanilang mga barangay po. Okay, Doc. Doc, interesado lang tayo. Ano yung 5 barangay po ng Kawayan yung nabigyan po ng Fits Kiosk? Barangay Gapal sa Forest Region. Tapos Barangay San Luis. Barangay Buena Suerte. Barangay Marabulig 1 and Barangay San Antonio. Yun po yung mga 5 barangay po na nabigyan po natin ng barangay kiosk. Sa mga 5 na yun, Doc, hindi pa ba ninyo dadagdagan? Walang planong dadagdagan yung ating Fits Kiosk? Hindi pa naman nadagdagan po yung number ng barangay kiosk po natin. So dapat sana madagdagan din para ma-saturate po natin yung area natin bilang kasi 65 barangays na ang Kawayan. So dapat lahat ng region sana or adjacent lang na barangay kasi magkakalayo po ang mga forest region sa baga barangay po dito sa rice area. So dapat po sana madagdagan din po sana ito. Gusto tayo na dun, partner? Sana tawag dito talaga yun din sana. Kaso yung mga, nga po, na mabigyan po is 5, 3, ganun po yung mga fixed kiosk po natin. And karamiwan is mga LSA partners na din po natin and yung mga barangay halls po natin. So we're looking forward to it, ma'am. At sana sa mga darating na panahon po ay at least kahit hindi buo na 65 ay mas maparami lang yung Fits Kiosk natin para mas marami yung ating maserbisyohan ng mga farmer po. Okay. So Doc, tayo po ay magbe-break pansamantala at bibigyan po natin ng daan itong po mga infomercials po natin at magbabalik po tayo ulit sa ating programa. Okay po. Okay, so sa lahat po ng ating pong mga viewers ay manatili po kayong tumutok at manatiling umantabay dito po sa ating programang Ugnayang ATI. Mainit ang panahon, huwag kabahan mga ka-agri. Narito ang 5 mabilisang tip para sa pagpapatubig para solve ang ani laban sa El Nino. Ito ang part 2 ng ating El Nino Alert Series. Bisitahin lang ang ATI Region 2 page kung hindi po pa napapanood ang part 1.
Tip number 1, baguhin ang diskarte sa palayan. Huwag laging baha. Subukan ng AWD at patuyuin muna bago patubigan ulit. Gumamit rin ng observation well para ma-monitor ang lalim ng tubig sa pinita. Mag-direct seeding din para matipid sa labor at tubig. Tip number 2, iwasan ang pagsasayang. Mag-ipon ng tubig ulan. Linisin ang mga kanal at pilapil para walang tagas at maghanda ng drum o tangke para saluhin ang mga natitirang ulan. Tip number 3, tamang oras at dalas ng pagdidilig. Magpatubig lang sa umaga o hapon para iwas evaporation. Mas okay din ang kaunti pero madalas na pagdidilig. Tip number 4, alagaan ang lupa. Gumamit ng mulch tulad ng plastic, dayami o ipa para hindi agad matuyo at dagdagan ng compost para magsilbing sponge na humahawak ng tubig tulad nito. At tip number 5, proteksyon sa gulayan. Kung kaya, mag-drip irrigation para diretso sa ugat ang patak at magkabit ng shade net para iwas heat stress ang mga pananim. Diskarte at tamang kaalaman ang panlaban natin sa tagtuyot. I-share mo na to sa mga iba pang magsasaka mga ka-agri. Agyaman! Bilang magsasaka, marami tayong magagawa para lalong mapalago ang ating mga tanim, lalo na ngayong pabago-bago ang panahon. Tama ka dyan, Maring Sonia. Isa na rito ang pagsangguni sa Farmers Contact Center. Sa numerong 0920-946-2474, malalaman natin kung ano ang mga dapat nating gawin. Gaya ng wastong pag-aalaga sa ating mga gulayan, mga dagdag na pagkakakitaan sa bukid, tamang pagpapalaki at pagpaparami ng mga hayop, at iba pang teknolohiya para makatipid sa farm inputs. Kaya, text na! Para magkaroon ng kaagapay sa agrikultura, mag-text o tumawag sa 0920-946-2474 o bumisita sa www.e-extension.gov.ph/e-learning. At kami po ay muling nagbabalik dito pa rin sa ating programang Ugnayang ATI. Ayan. So, nakakasama pa rin po natin sa kabilang linya si Dr. Dulce de la Cruz, ang extension worker po ng lungsod ng Kawayan. At ipagpatuloy po natin, Doc, ang ating naudlot na kwentuhan po kanina. Although na-enjoy po natin kanina yung ating mga kwentuhan. At makibalita lang po kami, Doc, bilang regional gawad Saka winner para sa Outstanding Extension Worker. Ano po ang kahulugan ng parangal na ito para sa inyo? Yes, sis. Magandang umaga po, magandang araw po ulit. Ang pagiging regional gawad Saka winner po para sa Outstanding Agricultural Extension Worker ay hindi lamang po parangal, kundi po isang pagkilala din po sa mga dedikasyon, sipag, tiyaga at malasakit sa paglilingkod ng mga magsasaka at pangingisda. Ito po ay patunay na ang mga pagsisikap na may hahatid ang mga makabagong teknolohiya, kaalaman at serbisyo pang-agrikultura sa komunidad ay nagkakaroon ng positibong epekto sa kanilang kabuhayan at produksyon. Ang pagkilala po ito ay nagsisilbing inspirasyon upang higit pang mapabuti ang aking serbisyo, maging huwaran sa kapwa ko extension worker at patuloy na makatulong sa kapwa ko extension worker dito po sa lungsod ng Kawayan. Okay, talagang itong mga awards na din po na to ay nakakataba ng puso talaga, partner, kapag tayo po ay nabibigyan ng parangal, kasi kinikilala yung dedikasyon mo, yung pagod mo, yung tipong nakita nila sa taas yung kung ano yung ginagawa po ninyo. So bilang kayo po ay kinilala bilang awardee na po, Doc Dulce, paano naman po ninyo mas mapapalakas pa or mas matutulungan pa po ang mga magsasaka at mangingisda sa Kawayan City? Ang bilang awardee po dito po sa extension worker, gusto po nating palakasin ang ating tungkulin sa paghahatid ng mga kalaman, teknolohiya at oportunidad para sa ating mga magsasaka
at mangingisda. Gamitin po natin ang pagkilalang ito upang higit pang mahikayat ang mga stakeholders, ahensya ng gobyerno at pribadong sektor na makikisama sa mga programang pang-agrikultura dito po sa lungsod ng Kawayan. So, paano po kayo nakakatulong ang inyong trabaho, ma'am, sa matagalang pag-unlad at kabuhay ng mga farmers po dyan sa Kawayan, maging po yung mga fisher folk po natin? Yes po. Palalakasin po natin ang mga pagsasanay ng edukasyon, kagaya ng edukasyon sa pamamagitan po ng pagkilala ng mga makabagong teknolohiya at mga climate resilient farming at fishing practices. Ang hakbang din po natin na susunod na gagawin po ay pagpapatupad ng mga demo model upang makita natin kung gaano ka-epektibo po ang mga teknolohiya na ating ipinapatupad. At palawakin din po natin yung mga access natin na gaya ng, syempre nandiyan na yung pamimigay natin ng bigi, fertilizer, insurance, pautang, mga ganun po. At syempre, tulungan din po natin yung ating mga magsasaka para naman na mapalaki o mapataas ang mga presyo ng kanilang mga produkto. At saka palakasin din po natin yung mga farmers cooperative association kasi yun talaga yung mga entities or cooperative association na talagang naman tinutulungan na ngayon ng ating gobyerno. Yun po. Okay. So Doc, nabalitaan nga rin po namin na marami din pong mga nominees ng Gawad Saka dyan sa lungsod ng Kawayan, Doc, So kung ano pa po yung mga naging contribution nyo po sa ating pong mga magsasaka para mapalakas po yung organization, asosasyon. Yung agrikultura po dyan sa ating lungsod ng Kawayan po. Ganun po, gaya po ng sinabi ko kanina, tumutulong po tayo sa mga farmers associations para naman sila po ay maging mapalakas po natin ang kanilang kooperatiba para sa ganun na sila na yung nagtutulungan doon sa grassroots level. Kumbaga sa barangay na po sila dapat galing yung kaunlaran baga. Para naman pagka nakarating na sila sa dito municipal level, madali na lang po para sa kanila, even in the province level or the regional level, madali na lang po makakuha ng mga programa para sa kanila para naman po ay matulungan natin umunlad ang kanilang kabuhayan man lang. Okay. So, kumusta naman po yung ating pong mga magsasaka siyentista dyan, Doc Dulce? Kasi, yun nga po, part sila ng ating feed center. Meron po tayong 2 magsasaka siyentista dyan sa Kawayan City. Paano po sila nakakatulong po sa ating pong mga magsasaka? Yes po. Yung mga magsasaka siyentista natin, yung isa po dito ay meron pong learning site. Kaya po, yung learning site na kanyang nakakatulong po sa mga estudyante, sa mga magsasaka. Doon po siya nagkakandak po ng mga aktibidades patungo po sa mga, kung ano po yung mga magagandang programa na binabahagi po ng national government, especially Department of Agriculture o ATI, na para ma-share din po niya sa mga magsasaka at even student at sa schools na nandun siya, marami po siyang ginagawang activities. I think every school year, nagkakandak po yata siya ng mga tatlong activities na binibigay po sa kanya ng mga other entities po. Okay. Doc, may singit ko lang, kumusta po ang lungsod ng Kawayan? Nag-ulan-ulan na din po ba? May mga nagtanim na din po ba? Kasi dito sa San Mateo, partner, madalas na yung ulan. Kumusta po dyan sa lungsod ng Kawayan, Doc? Yes po. Tuwing hapon po, malakas po yung ulan. Actually, katatapos lang namin yung distribution ng corn seeds 3 weeks ago. Para naman may habol natin sa kanila yung libreng binhi para may tanim na nila dahil inaabot po nila yung tuwing hapon na ulan para naman maitanim na nila yung mga binhi na binibigay po natin sa kanila po. Okay. Yes po.
Doc, mayroon tayong balibalita sa Pag-asa na mayroon tayong El Nino at saka mayroon ding La Nina. Paano po natin yung paano po yung information dissemination na ginagawa po natin sa ating mga farmer? Yun nga po, alam naman natin na ang mga farmers po parang very receptive sila pagdating sa mga pagka nabalitaan na po nila yung mga El Nino, La Nina. Gumagawa naman na sila, aside from our information dissemination na magtanim na sila agad, at least alam na rin nila po yung mga kanilang gagawin na agapan na po nila yung pagtatanim ng maaga. And of course, nandun pa rin yung timing naman na lagi namin sinasabi sa kanila na always timing ang gagawin po natin pagdating po sa pagtanim ng ating mga mais o kaya palay. Okay. So, Doc, kumusta po yung dahil meron po kaming, nakapag-conduct na rin po kami ng Digital Farmers Program po dyan sa lungsod ng Kawayan, ay meron na din po ba kayong na-purchase? Parang alam ko meron po kayong drone, drone po dyan sa, agricultural drone sa Kawayan po? Meron po tayong drone dito sa opisina natin, dito sa Kawayan meron po tayong drone. Ginagamit na rin po ito natin sa mga tawag dito, yung sa mga plain area. Nag-demo na rin po ang drone natin. Ginagamit na rin po ito. Okay. At least ay tawag dito, makita po ng ating pong mga magsasaka na may mga ganitong palang mga technology na partner. At magandang platform na din po ito para mas makilala pa po ng ating pong mga magsasaka at mas mapadali po yung kanilang pagsasaka, Doc. Lalo-lalo na ngayon. At tawag dito, yun nga po, hindi po natin maaasahan na sobrang init nga po ng ng panahon, ay makakatulong po ito sa ating pong mga magsasaka para hindi na sila masyadong mainitan dun sa kanilang sakahan, Doc. Okay. Doc, since nakausap ka na nga lang din namin, kunin na namin itong pagkakataon para makapagpabalita din po, makakuha po ng balita dyan sa mga RIC po ninyo dyan sa lungsod ng Kawayan. Dahil balita namin po ay kayo din po yung parang coordinator. So, kumusta po yung ating mga RIC po? Yung mga RIC po natin dito sa lungsod ng Kawayan, very active po mga yan. Sila po yung gumagawa ng cassava chips. Yung monthly meeting po nila I think kinakandak din dito sa center. Namomonitor po natin lahat ng mga yan. Yung mga activities po nila, nakikita naman po natin pagka in-invite po ninyo sila, nagiging award po, nagiging winner po sila sa lahat ng mga activities kagaya ng Cook Fest. Lagi po silang nangunguna po. So, sa mga result ng kanilang ginagawa, at least natutulungan po natin sila, nagagabayan po natin sila sa mga magagandang activity at kung may mga program din po, tumutulong din po tayo po sa kanila. Okay. At least ay yun nga po yung closely monitoring, sabi nyo nga po sa atin po. Lalo na po sa mga achievers po natin, mga rice achievers, mga corn achievers, mga RBOs po natin na talagang aktibo po sa agrikultura. So Doc, ay yun nga nung last May ay pagdiriwang po natin ng Farmers and Fisher Folks Month. Ano po yung mensahe po ninyo sa ating po mga magsasaka at mangingisda po? Yes po. Bilang mensahe po sa ating mga magsasaka at mangingisda, nais po nating ipaabot na ang ating taos-pusong pagbati po at pasasalamat po sa kanila, sa ating mga magsasaka at mangingisda. Kayo po ang tunay na bayani sa ating komunidad. Sa pamamagitan po ng inyong sipag at tiyaga, sakripisyo, natitiyak po ang pagkain sa hapag po ng bawat mamamayang Pilipino. Bilang katuwang po ninyo sa sektor ng agrikultura, ang pangisdaan, mananatili po ang aming dedikasyon at serbisyo po para maihatid po natin lahat ng mga programa ng agrikultura at mangingisda para mapaunlad ang kabuhayan at mapataas ang ating produksyon ng ating bayan.
Okay. So, Doc, ano na rin po yung mensahe po ninyo doon sa mga kabataang nagnanais po na pumasok or pasukin po ang larangan ng extension work? Yes po. Ang may papayo po natin sa mga kabataan na gustong pumasok po sa larangan ng agrikultura at extension worker ay mahalin po at pangalagahan ninyo ang sektor ng agrikultura sapagkat ito po ang pundasyon ng ating pagkain, kabuhayan at ekonomiya. Magiging bukas po tayo sa patuloy na pag-aaral at pagtanggap ng mga bagong kaalaman at teknolohiya. Ang agrikultura sa kasalukuyan ay hindi lamang patungkol po sa tradisyon na pagsasaka, kundi po pati rin po sa paggamit po ng mga kabagong inobasyon at agham upang mapataas po ang produksyon at pangalagaan po ang kalikasan. Okay. So, Doc, bilang panghuli po, baka meron po kayong gustong sabihin po sa ating pong mangingisda at mga magsasaka na pumunta po sa inyong opisina po, kung meron po silang mga agam-agam o concern sa pagsasaka po nila, lalong-lalo na ngayon at mag-i-start na po ang wet season. Yes po. Para po sa kalaman po ng lahat, lalong-lalo na po dito po sa lungsod ng Kawayan, pag meron po kayong mga katanungan at gustong linawin para po sa mga programa, activities ng aming opisina, feel free po to visit our office. Dito lang po sa Tagaran. Medyo malayo na po tayo sa sentro ng Kawayan City. So dito po sa Tagaran, just beside the Hall of Justice, ng opisina ng Hall of Justice. Medyo pagkagaling po kayo ng Rene Mercedes, medyo malapit na po. Pero paggaling po kayo ng somewhere in Alicia, medyo malayo po. So, malayo po yung opisina. Bago ka namin pakawalan sa araw po na ito ay ang inyo pong mensahe at pasasalamat or kung may mga gusto po kayong batiin na nakikinig po dito sa ating programa Ugnayang ATI. Go ahead, Doc. Yes po. Ang aking mensahe po sa mga tagapakinig po at tagapanood po ng programa ng ATI, ang aming tanggapan po ay open door na tumutulong po sa mga magsasaka, lalong-lalo na kung ano po yung mga programa natin na binibigay po natin sa kanila para naman po kahit paano makatulong po tayo kahit konting bagay lang at ma-share namin po sa inyo. Feel free to visit our office dito po sa Tagaran, Kawayan City, Isabela. So, muli maraming salamat po at binigyan niyo po kami ng pagkakataon para ma-explain po yung mga projects, programs, activities ng aming syudad po ng Kawayan. Okay po, ma'am. Maraming salamat din po and congratulations po ulit. Yes po. Thank you po, sir. Thank you, Teach. Okay po. Thank you po, Doc Dulce. God bless po sa inyo. Okay. Mga ka-agri, alam nyo ba na mas mapapadali ang inyong pagsasaka kung may tamang kaalaman at gabay? Narito ang Agricultural Training Institute, Regional Training Center 2. Handang maghatid ng iba't ibang trainings, seminars at extension services para sa mga magsasaka, kababaihan at kabataan. Mula sa makabagong teknolohiya, agribusiness, hanggang sa digital agriculture, lahat yan matututunan mo dito. Para sa karagdagang katanungan, makipag-ugnayan sa ATI RTC2, Barangay Malasin, San Mateo, Isabela o mag-message sa kanilang Facebook page. I-like at i-follow ang ATI Region 2. ATI, kaagapay sa tuloy-tuloy na pag-unlad ng agrikultura. At kami po ay muli nagbabalik dito sa ating programang Ugnayang ATI. At syempre maraming salamat po kay Dr. Dulce de la Cruz, ang ating pong 2026 Regional Winner ng Gawad Saka for Outstanding Agricultural Extension Worker dito po sa Region 2. Ayan umangat tayo partner sa lahat po ng mga Gawad Saka winners, hindi lamang po si Dr. Dulce, sa lahat po ng ating finalists. Yes. Sa national naman po
inaantay po natin yung mga resulta ng judgment po ng ating mga hurado sa mga ginanap po na evaluations sa iba't ibang categories dito po sa Gawad Saka 2026. Tama ka dyan, partner. At meron nga din po tayong national finalist sa 4H, partner, at sa RIC. At sana na may masungkit natin yung ulit. Kasi depending champion tayo, partner, sa RIC. Yeah. So this year, sana makuhulit natin dahil talagang itong mga papremyo nila ay bigatin, partner. At makakatulong ito sa kanilang organisasyon para mas mapalawak pa po nila ito. At saka iba yung confidence na naibibigay ng award, partner. Tama ka dyan, partner. Kaya naman pinagbubuti pa rin nila yung kanilang mga ginagawa. Kayo din po, pagbutihin nyo lang din po yung inyong ginagawa. Hindi man po nila nakikita. At least may natutulungan po tayong mga magsasaka at mangingisda. Tama yan, partner. Baka sa susunod po, sa 2027, ay kayo na po yung ating pambato dito sa Region 2 para sa National Gawad Saka 2027. Tama ka dyan, partner. Okay. Kaya naman sa ating pong mga tagapakinig, palagi pa rin po namin sinasabi na tayo po ay mag-ingat dahil napakainit po ng panahon. Kayo po ay magbaon ng tubig, ng umbrella or panangga sa ulan or kaya sa init para tayo po ay safe palagi. Tama yan, partner. Dahil sa mga ganitong panahon at pagkakataon ay madali tayong kapitan ng sakit. Lalo-lalo na ang napakainit ang panahon tapos biglang uulan. Yung katawan natin ay nahihirapan sa pag-adapt ng ating klima, partners. Tama. So, yung sa ating mga farmers, sabi nga natin, bawal po ang magkasakit. Kaya dobleng ingat po. Tama ka dyan, partner. Kaya palagi din po tayong manood at makinig ng mga balita para palagi po tayong inform sa lahat ng mga nangyayari po, lalo na po sa klimang nararanasan po natin ngayon. At syempre, patuloy po namin kayong hinihikayat na makiisa sa mga programa, mga pagsasanay at aktibidad po ng Agricultural Training Institute Regional Training Center 2. Kaya naman, kung kayo po ay interesado sa mga programa na inaalok po ng aming ahensya, maaari po kayong makipag-ugnayan sa amin sa mga sumusunod po na paraan. Pwede po kayong tumawag sa ating Farmers Contact Center sa 0920-946-2474. Inulit ko po, 0920-946-2474. Pwede rin po kayong mag-follow at mag-message at i-like ang aming Facebook page, ang ATI Radio. Hanapin nyo lamang po, ang dami po naming pinupost dyan araw-araw. Okay. At syempre, pinupost din natin dyan, partner, yung mga paparating po nating training sa susunod na araw. At syempre, hanapin din po kami sa X, ganun din po sa TikTok at Instagram, ATI-RTC2, o kaya naman po sa aming YouTube. Hanapin nyo lang po ang Agricultural Training Institute, Cagayan Valley. At mag-email din po sa aming official email account kung meron po kayong ipapadalang mga letter of intent, mga gusto pong mga programang salihan, rtc2.dcc@ati.da.gov.ph. Minsan pa sa ngalan po ng aming Senior Director Dr. Clarice Marayag Alaska at ang buong puwersa po ng Agricultural Training Institute Regional Training Center 2 Malasin, San Mateo, Isabela, kami po ay taus-pusong nagpapasalamat sa inyong patuloy na suporta. Kami po muli ang inyong nakasama ngayong araw na to. Ako po si Jolina Sanchez. At ako naman si JR Batad. Maraming salamat at mabuhay ang mga magsasaka at mangingisdang Pilipino. Kaalaman sa pagsasaka at pangingisda, programa at serbisyo ng Agricultural Training Institute. Mga libreng pagsasanay, pagbibigay ng mga babasahin tungkol sa mga impormasyong pangkabuhayan pang-agrikultura, pag-aaral sa pamamagitan ng internet, serbisyong suporta para sa mga magsasaka, mga ina ng tahanan at mga kabataan. Yan ay ibabahagi sa inyo sa ating programang Ugnayang ATI. Ugnayang ATI, makinig at makibahagi sa programang Ugnayang ATI